Aking pong testimony ngayong umaga sa ilang araw po na nakaraan, ilang linggo nakaraan, ako po ay nabasa ko po sa ibang mga video na napanood ko ang galing sa GC. Sabi ng ating taga-ministerial association na si Jerry Page, si Ma'am Janet Page. Sabi po niya, pag tayo daw nananalangin, hindi daw dapat masyado yung sinasabi natin, Lord, please bless our plans. Kundi daw, mas maganda daw po yung sinasabi na, please Lord, what is your plan for us? So, ipapaturo daw natin sa Diyos kung ano yung panalangin, yung gusto ng Diyos ipagawa sa atin. Hindi yung plano natin, ang gusto natin ipa-approve sa Diyos. Mas maganda daw po yun. Sabi ko, oo nga naman. Tapos na, medyo na isang idea lang po yun, gaya sa isang tao. Tapos narinig ko rin po dun sa ayos sa Theological Forum. Sabi ni yung isang nagpipresent na ating mga theologian. Ngayon daw po, simula noong 1844, hanggang ngayon, hanggang sa Second Coming, ito yung ang ating high priest sa langit, kung si Jesus, ay nasa loob ng most holy place. At ang mga behavior daw po ng mga Israelites, pag nasa most holy place, ay hindi pareho pag yung araw-araw na nasa holy place ng yung high priest. Sabi ko kay Pastor Orbe, katabi ko si Pastor Orbe, tinitingnan ko kung, kasi forum yun eh. Ang forum, kung ano idea, hindi natin sure kung tama ulit. Yan ang forum. Hindi naman si Pastor Orbe. Hindi naman siya parang hindi nag-a-approve. Sabi ko, Pastor, tama ba yung sinasabi ng nag-present? Sabi niya, tama naman yung sinasabi niya. So ako yung nagtataka. Sabi ko, ano pong ginagawa ng mga Israelites ng high priest sa most holy place? Pala, parang mas tahimik dahil yata yung mga Israelites pag nasa most holy place yung mga high priest. Sinisearch nila ang kanilang mga puso. Ganun daw. So, pag nasa holy place yung high priest, noon pa yun. Pero noong 1842, nasa most holy place na. Dapat daw sana, iba yung ating panalangin ngayong mga panahon kaysa nung mga panalangin ng mga tao ng panahon. So, medyo na-reinforce pa yung kaisipan na sinasabi ng ni Janet Page na pag nanalangin tayo, yung usually yung kaugalian ko, depende sa aking pagkagising, ang aking panalangin ay, Lord, ano gusto niyo ipagawa sa akin ngayong araw? So, sinubukan ko kung i-practice ito. Tapos nung pre-practice ko palalo na talagang sinabi ko sa Diyos na, walang blank. Paggising ko sa umaga, blank ako, blank paper. Kayo na ang bahala Diyos kung anong gusto niyo isulat. Na-observe ko mga kapatid, na yung mga kaaway ko dati, sila ang nagsusorry sila sa akin. Sabi ko, ang Diyos yata, pag sinabmit mo ang kanyang blank paper mo, buhay mo blank na gano'n, parang siya ang gumagawa. Nagtatama yung sinasabi ng sa ibang text na when we pray, God works. Sabi ko, baka nga tama. Tapos yun po yung nangyari, nag-i-email sila dahil alam niyo naman sa trabaho, mga tao tayo, minsan meron tayong mga classes ng personality. Baka mali yung gising nila o yung mood o something. Pero sila naman ngayon yung nagre-reconcile. Sabi ko, meron ginagawa ang Diyos na hindi natin kaya gawin. Kasi kung ako, matulis din ang aking pananayta minsan. Pero pag binibigay natin ang ating buhay sa Diyos, ang Diyos mismo ang gumagawa. Tapos meron pa pong isang making testimony. Tingnan ko po yung si Sir Jairo po ay isa sa mga artista natin. Nag-recording din sa bahay namin pag minsan pagsama ng recording ng bahay. Tapos po, kinikita ko yung nagastos ko lahat dun sa mga gamit. Kasi mahal na sir niyang sasakyan na yan. Ang dami. Ngayon, kung tutong-tunga nga lang yung mga camera doon, ba't ko pa binili yun? Kung naka-off din lang naman, kaya ini-invite ko si Sir Jairo, si Kuya June, yung mga ini-encourage natin, si Joshua, magsalita sa iba-ibang language, Tagalog, kung may Bicol, kung Bisaya, dahil yung kagamitan na yan, kinakalawang yan at nag-depreciate yan. Pero hindi ginagamit, kailangan ma-utilize.
Sabi ko sa Diyos, ang laki pala nung, sayang ito. So, ako nag-i-encourage ngayon ng mga speaker. Ngayon, wala akong, sila sir lang ang malakas ang loob. Pero, sabi ko doon sa, tinignan ko yung lista ng mga people doon sa internet. Ang Chinese, ang pinakamarami, 14%. Sabi ko ngayon, kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na tumulong sa mga Chinese. Kasi ang nagsasalita lang ng Tagalog ay 1.4% lang ng buong world population. Pero at least nasa top 100. Ano tayo sir? Kaya yung Tagalog minsan na ginagawa, 0.042% ng world's population maaabot doon. Nasa 22 million in the Philippines plus around the world pa. So siguro mga 25 million ang pwedeng maaabot doon. Pero yung Chinese sir, 900 million. So ngayon ang question sa akin is, paano na natin matutulungan yung Hindi language, yung Mandarin, yung Bangladesh, yung Spanish, number 2, English, marami na tayo, bachelor. Paano ako makakatulong doon? Ngayon, nalito itong Indian ma'am, si Robin. Binunta ko sa kanya, alam nyo, yung aking kamag-anak na pastor, nagsisermon sa AWR, namatay na siya, pero yung sermon niya, nag-play pa rin siya sa AWR, yung mga nasa barko, naririnig sila sa, nakakarinig sa AWR, naging Adventist na sila, hinahanap nila si Pastor Fair, namatay na pala 2 years ago si Pastor Fair, pero yung mga sermon niya, dahil naka-record, tuloy-tuloy pa rin nakakapagod yan. So, kung magagawa ng AWR sa Tagalog, encourage din tayo, dapat gawin na natin sa English, sa language. Tapos itong ating kaibigan, leader ng prayer group natin sa AUP, talagang every morning ito may tinitext na nakakawag ng nag-text siya, sir, I have a friend who is going to speak in Tamil. Wow! Tinignan ko yung Tamil language. Tamil. Si Gandhi. Tapos sabi ko, praise the Lord! Sabi ko, hindi na natin ito plano. Lampas na ito sa ating payan. Hindi man tayo makaintindi ng Tamil. Wala tayo makilala ng... So, ito ang nakilala ko lang si Sir, si Legion. At pinagtagpo kami ng Providence na yung gusto nila ay gusto ko rin, tapos iba-iba yung mga focus sila, magaling mag-preach. Ako, dito sa mga puting-ting. So, nakikita ko po mga kapatid, ang Diyos na mismo ang gumagawa ng kanyang gawain. Pinagtatagputag po niya yung mga tao na hindi man natin nakikita kung ano talagang plano ng Diyos sa kabuuan. Tayo lang ay sunod. Sabi sa writings and sa evangelism, hindi talaga natin nakikita yung buong picture. Kaya para tayo mga sundalo, pag sinabi ng ating general, pumunta ka doon, walang question. Kasi pupunta tayo doon, susunod tayo, hindi natin nakikita, maaaring hindi natin nakikita yung buong picture. Pero pag nakita natin, pag tapos na ang gera, makikita natin yung part natin para rin napakalaga. Tapos nandiyan na yung, sabi pa ni Ron, nandiyan na yung, sir, nag-text siya. We have a speaker in French who wants to preach also. And in Portuguese is number 5 yata na language. Wants to preach also. Kasi ang dami nang dumadagdag. Hindi ko makakilala. Kaya mga kaibigan, nasisigurado ko sa aking observation na hindi ito dahil sa ating kakayahan. Kasi lampas kami. So, yun po ang aking testimony at masaya ako na lahat tayo may part sa pagtatapos ng gawain ng ating Panginoon. Ito ang ating Sir. Ano pre? Gumana ba? Basta record.